Kaya nga ano ang solusyon sa tragedy of the commons na tinalakay natin? Kung ang problema ay ang individual na pagkamakasarili na nagiging sanhi ng pagkasira ng mga pinagsasaluhang yaman, isa sa mga madalas na iminumungkahi ay ang government intervention o panghihimasok ng pamahalaan. Sa teorya, may kakayahan ng gobyerno na magpatupad ng mga regulasyon upang siguraduhin na patas ang paglalaan sa mga limitadong yaman. Halimbawa, maaari silang magtakda ng kota or limitadong allocation ng resources. Pwede rin magpataw ng buwis upang kontrolin ang paggamit o magbigay ng permits na may kasamang kondisyon sa paggamit ng mga yaman. Ngunit mahalagang tandaan na ang mga scarce resource ay hindi lang tumutukoy sa mga likas na yaman tulad ng tubig o hangin. Kasama rin dito ang economic wealth o ang yaman ng bansa tulad ng mga pondo ng gobyerno, produkto ng mga industry na siyang mahalagang usapin pang ekonomiya. Ngunit dito tayo mapapaisip, talaga bang gobyerno ang pinakamahusay na solusyon? Kung minsan, gobyerno rin mismo ay maaaring maging biktima ng inefficiency o corruption. Kaya't nagiging mahirap ang pagpapatupad ng judicious at effective system ng rationing or allocation. Kahit na mayroon tayong mga solusyon, kailangan pa rin nating maging maingat. Bakit? Dahil ang mismong solusyon na ating ipinapatupad ay maaaring magdulot ng mas malaking problema sa kalaunan. Kailangan nating maging maingat sa solusyon dahil maaaring ito ay magdulot ng isa pang system archetype na hindi natin inaasahan. Ang archetype na ito ay tinatawag na fixes that backfire, kung saan ang solusyon na ipinapatupad ay nagiging sanhi ng mas malalang problema. Halimbawa, ang pagtataas ng buwis para kontrolin ang kakulangan ng pondo ay maaaring magdulot ng mas mataas na presyo ng product na magpapalala sa kahirapan ng mga tao. Ano pa? Madi-discourage nito or madi-disincentivize yung mga negosyante na gustong magnegosyo, hindi na lang sila magpa-participate sa market. Therefore, lalong magkakaroon ng monopoly o kung hindi man, magkakaroon ng scarcity ng supply at lalong tataas ang presyo ng mga bilihin. Ang fixes that backfire archetype ay naglalarawan ng isang situation kung saan ang isang mabilisang solusyon ay ipinapatupad upang maibsan ang sintomas ng isang problema. Madalas, ang mga solusyon na yon ay dahil sa agarang pangailangan o kagustuang maresolba agad ang issue. Kaya't ipinapasa ang isang hakbang, pinapatupad ang isang hakbang na mukhang makikinabang sa panandalian. Ngunit, ang hindi inaasahang resulta ng solusyon ay kadalasan nagpapalala pa sa mismong problema. Halimbawa, maaring magbigay tayo ng pansamantalang solusyon pero hindi nito ina-address o tinutukoy talaga yung ugat ng problem or yung source of the problem at minsan nagiging sanhi pa ito ng mas malalaking issue. Sa madaling salita, para tayo nagtatapal ng band-aid sa isang malalim na sugat. Pansamantalang humihinto o umaampat ang pagdurugo pero hindi nito tinutugunan ang ugat ng sugat. Kaya't posibleng magdulot ito ng infection o mas malalim na complication. Halimbawa sa company, malaki ang gastos o palugi na yan. O maaaring magpatupad ng mass layoffs. Pag sinabing mass layoffs, maramihang pagtatanggal ng mga empleyado upang agad na mabawasan ang gastos. Habang nakakatulong ito sa pagpapababa ng short-term costs, maaari nitong patindihin ang problema sa moral ng mga natitirang empleyado at umantong sa mas mataas sa turnover na magdudulot ng higit pang gastos at pagbaba ng productivity sa kalaunan. So mayroong problem symptom. Ang malinaw na palatandaan ng issue, let's say kagaya ng tumataas na gastos sa operation, agad nating lalapatan ng fix. Yan ay mabilis ang solusyon, tulad ng pagbawas ng empleyado upang mapababa ang gastos at magmukhang umaayos ang problema. So, nagkakaroon ng unang benefit. Mababa nga ang gastusin, tumataas ng bahagya ang kita. Ngunit paglipas ng ilang panahon, lumilitaw ang unintended consequences. Bumabagal ang production dahil sa sobrang trabaho ng natitirang staff. Ang pagkaubos ng capacity ng workforce ay nagdudulot ng pagbaba ng quality, delayed deliveries at kalaunan na babawasan ng kita. Mas lumalala ang original na problem. Another example, traffic congestion. So isang familiar na aberya sa mga lungsod. Ang karaniwang lunas dyan ay road widening o pagpapalawak ng kalsada upang mas maraming sasakyan na makadaan ng sabay. So, mas malapad na kalsada, nababawasan ang traffic congestion.
Una, bumababa ang traffic dahil may karagdagang lanes. Ngunit, dahil mas madali ng bumiyahe, dumarami o tumataas ang influx of vehicles. Kaya lumalala o tumitindi ang bilang ng mga sasakyan na pumapasok. So mas malapad na kalsada, mas mataas ang influx ng vehicles, mas matindi ang traffic congestion. Kapag hindi kaagad nasundan ng iba pang hakbang, bumabalik o lumalalim ang siksikan kahit mas malapad pa ang sasakyan. So sa madaling salita, ang simpleng physical intervention or solusyong infrastructural ay madalas hindi sapat para tugunan ang complicated na dynamics ng urban mobility. So ito yung tanong ko sa inyo. Anong mga alternative solution sa traffic congestion maliban sa road widening ang maaari niyong imungkahi? Tiyakin na sustainable at pangmatagalan, ipaliwanag kung bakit. Ngayon, makikita natin sa diagram ang konkretong halimbawa ng fixes that backfire, archetype na gumagamit ng senaryo ng isang swimming pool. Mula sa congestion ng swimming pool, yan yung problema ng sobrang dami ng tao, gusto nating lutasin ito. Paano gagawin? I-expand natin ang pool space o palalakihin natin ang pool area. Siyempre, ang karagdagang espasyo, parang nakapagbabawas ng siksikan. Pag nag-expand ng pool space, bababa ang congestion ng swimming pool. Ngayon, paglipas ng ilang panahon, dumarami ang influx of clients dahil hinihikayat sila ng mas maluwag na pool area. Kaya unti-unti ring bumabalik o tumitindi ang siksikan. So bukod pa rito, kapag hindi isinama sa plano ang iba pang facilities, parking, locker rooms, lifeguard, shower rooms, ang mismong expansion ay maaaring umantong sa mas malalang crowding. So nagpapalala sa original na problem. Dito, malinaw na ang mabilisang solusyon na hindi isinasaalang-alang ang buong sistema ay nagdudulot ng hindi inaasahang complications. At kalaunan, bumabalik sa panimulang issue o baka mas lumala pa. Pagsamahin natin ngayon ang dalawang archetypes na ating tinalakay, ang tragedy of the commons at ang fixes that backfire. So sa diagram na to, pinagsama natin yung dalawang systems archetypes, tragedy of the commons at fixes that backfire. So, ito yung mga variables, desired level of relaxation. Ito yung ninanais na antas ng ginhawa ng mga individuals kapag sila ay pumupunta sa swimming pool. Gusto nilang mag-relax, mag-enjoy, magpalipas ng oras ng komportable. Ngayon, ang congestion of swimming pool, ang nagiging epekto niyan. Yan yung shared resource or pinagsasaluhang yaman sa ating example. Ito yung dami ng tao sa pool. Kapag mas marami, mas siksikan. So, ang resulta ng sobrang dami ng tao sa pool, nagiging agaw pwesto, jostling for pool space. Nagkakaroon ng agawan sa pwesto ang bawat isa upang makahanap ng space at makalangoy ng maayos. So, naapektuhan niyan yung pool space available per occupant. Ang espasyo na maaari pang magamit ng bawat tao sa pool, habang dumarami ang tao, bumababa yung espasyo na yan. And nagkakaroon ng limitations, yung capacity to accommodate users. Kasi may tiyak na dami lang ng tao na kayang i-accommodate ng pool para maging comfortable. Kapag sobra, magsisimula na itong magdulot ng hindi kaginhawaan discomfort. Sa fixes that backfire variable, makikita naman natin yung expansion of pool space. Yan yung fix. Yung solusyon na pinatutupad upang mabawasan ang congestion sa pool. Ang unintended consequence niyan ay yung influx of clients. Dahil sa mas malaking pool, mas maraming tao ang naaakit na magpunta at gumamit ng lugar. So kung titingnan natin, ang resulta ng congestion ng swimming pools, jostling for pool space, kaya bumababa ang desired level of relaxation. Kapag dumami naman ang tao sa pool, bumababa ang space per person, kaya't bumababa ang desired level of relaxation. At upang mabawasan ang congestion, pinapalapad or pinapalawak ang pool. Sa simula, binabawasan nito ang, kumbaga, congestion doon sa loob ng pool. Ngunit ang expansion ay nagdudulot ng influx of clients, mas maraming taong dumarating dahil mas maluwag na at nagiging saniya ng mas mataas na congestion. At bumabalik sa original na problem or lumalala pa. So ito ay nagpapakita na kung paano ang solution ay maaaring magpalala ng congestion.